Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang problema sa supply ng langis ang Pilipinas. Ayon sa kanya, ang pagdeklara ng State of National Energy Emergency ay nakatuon sa enerhiya na pangunahing problema dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa world market. At live mula sa Malacanang, si Christian Bascones. Christian, bukod sa mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang mataas na presyo ng langis, ano ang bago sa executive order na pinirmahan ng Pangulo? Ninya, sa pamamagitan ng executive order na ito, papayagan na ang Department of Energy na mag-advance payment upang makabili ng mas marami pang supply ng langis sa iba't ibang mga foreign sources. Samantala, dagdag pa dito ay maaari ring makialam o kontrolin ng pamahalaan ang supply at ang presyo ng kuryente sa buong bansa. Kasama rin dito ang pinapaigting na mga batas laban sa mga nagmamalabis at nagsasamantala sa gitna ng krisis at ang pagpapalawig ng mga programa ng pamahalaan para makatulong sa mga lubhang na apektuhan. Iginiit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dapat ipangamba dahil walang problema sa supply ng langis ang Pilipinas. Sa ulat ng Energy Department sa Pangulo, mayroong nakaimbak na supply ng petroleum products ang bansa na aabot hanggang 45 days. Sinabi ng Pangulo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa iba't ibang oil sources tulad ng Japan, China, South Korea, India at Russia, kung saan ipinangako niya sa bayan na magiging stable dahil magkakaroon ng restocking ng supply kung matatapos na ang 45 araw. Bagamat sinabi ng Pangulo na hindi makokontrol ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil hindi pa rin nabubuksan ang Strait of Hormuz na malaking source ng langis. Handa umanong umagapay ang pamahalaan sa bayan lalo na sa mga lubhang na apektuhan sa pamamagitan ng pamamahagi ng fuel at fertilizer subsidy at iba pang mga tulong. Palalawigin din ang mga programa ng benteng bigas sa higit 600 centers sa buong bansa habang tinitiyak na may sapat na buffer stock ang bansa sa tinatayang nasa 379,000 metric tons. Nilinaw ng Pangulo na ang pagdedeklara ng State of National Emergency ay hindi pangkalahatan. Ito lamang ay nakatuon sa enerhiya na pangunahing problema dulot ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa natulang executive order, paiigtingin ng pamahalaan ang kampanya laban sa hoarding at profiteering. Titiyaking mapapanagot ang mga mahuhuli. Nagpapatuloy naman ang repatriation efforts ng pamahalaan sa mga kababayang nasa gitnang silangan kung saan nasa 2,000 na anya ang napauwi ng ligtas habang higit 600 ang inaasahang uuwi sa mga susunod na araw. Habang nakaantabay naman at patuloy ang pagtulong sa 16,000 mga nasa Middle East pa. Ninya, may inamin ang Pangulo. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, sa araw-araw na gastos ng pamilya, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Para sa ating mga kababayan, ito po ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Ninya, inaasahan natin at aabangan natin ang sinasabi ng Pangulo kanina na lalagdaan na niya at pagdidesisyonan na niya ang panukalang batas na naglalayong bigyan siya ng emergency powers upang suspindihin o bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Ninya? Alright, Christian, may ilang tanong lang ako. Pwede bang malaman saan ba talaga tayo kumukuha ng langis? At kanina you mentioned some countries, can you say that again? Kasama yung Russia, tama? Yes, Ninya. Isa sa mga bago, ito yung mga bagong kung saan nakipag-ugnayan ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga bagong bansa kung saan o bagong sources ng langis dahil lamang ito sa krisis. Ang sabi ng Pangulo o sa unang interview natin kay DOE Secretary Garin, sinabi niya na maraming inaangkat o mas maraming porsyento ng inaangkat na langis ang bansa diyan nanggagaling sa Strait Hormuz na hanggang sa ngayon ay nakasarap
pa. At sinabi rin ng Pangulo kanina, ito yung mga bagong bansa na kinausap ng pamahalaan tulad ng Japan, China, South Korea, India at Russia na makakatulong sa mga bagong supply sources ng langis sa gitna ng krisis niya. Christian, kasi yung 45 days, syempre nakakabahala ito para sa mga mamamayan. Naku, 45 days na lang yung langis natin. Sigurado ba sila, kasi iba yung kinausap, pero sure ba yan na may dadating na langis sa ating bansa? Sa kataga na ginamit ng Pangulo kanina na I am confident, no? Ibig sabihin, pinapawi niya yung pangamba ng buong bansa at dahil nakaantabay at laging nakikipag-ugnayan, actually sinabi ng DOE noong nakaraang interview ay weekly na yung pagmamonitor nila sa lahat ng mga nagkaroon na sila ng panayam o pakikipag-ugnayan ng mga ibang bansa at bagong sources para matiyak na after 45 days may dadating na panibagong supply ng langis at tinitiyak ng Pangulo na magiging stable at normal pa rin ang flow ng supply ng langis sa bansa. At isang problema na sinabi ng DOE sa atin ay yung kakayahan ng Pilipinas na mag-imbak ng langis. No? Marami naman tayong mga gas company o mga fuel companies pero hindi kayang umabot ng hanggang 60 days nung unang inanunsyo ito. Pero ngayon, 45 days, tinitiyak ng Pangulo na may bagong dadating na mga supply ng langis niya. Alright, maraming salamat, Christian Bascones.